ang hindi mapipigilang galit ni Elijah at ang epic moment ng pagpasok ni Arthur dahil nang dudum lang naman ang mga mata ng ating bida na parang sa insidenteng ito ay wala talaga siyang patatawarin at masasaksihan nga natin dito mga lods ang awakening ni Elijah na kahit siya ay hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan ipinakita ang mga gusali na sinunog lang naman ng kultong grupo at ang mga estudyante na namatay dahil sa atake at yung iba ay napaupo na lamang sa gilid habang umiiyak. At ang kawawang si Dora Drea na pinugutan ng ulo habang si Teo naman ay sinunog ang buong katawan. Hindi masikmura ni Curtis ang kanyang mga nakikita at lumabas talaga ang mga kaugatan sa kanyang ulo dahil sa galit at gustong gusto talaga niyang ipaghigante ang kanyang mga kaibigan. Ngunit buong lakas siya na pinipigilan ni Curtis habang si Kathleen naman ay napatakip bibig dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Lumuluhang nakikiusap si Claire na kung maaari huwag itong gawin ni Curtis. Kaya pinilit pa rin suntukin ni Curtis ang buyer at lumuluha na nga itong nagwawala habang sinasabi niyang papatayin ko sila. Buong lakas na pinigilan ni Claire at sinabing pakiusap, maghintay lang muna sila. Huwag kang sumugod kagaya ng ginawa ni Teo. Ayaw namin na pati ikaw ay mawala pa. Biglang sumigaw si Curtis at sinabing, what? Anong wait? Maghihintay lang ba sila hanggang sa papatayin nila si Ferret at Teo? Biglang tumunog ang napakalakas na sampal na siyang nagpadilat sa mga mata ni Curtis nang natikman ang sampal ni Kathleen at lumuluha nga itong si Kathleen na napasabing, Kuya, kailangan natin mag-isip ng paraan kung gusto natin silang iligtas sa mga halimaw na yan. Kailangan natin ng plano to protect everyone. Ngunit hindi natin to magagawa kung ganito ang ikinikilos mo o di kaya patay ka na. Napahawak si Curtis sa kanyang mukha na naparealize na mali ang kanyang ginagawa kung kaya't dumuko na lamang siya habang si Claire naman ay kinocomfort siya. Biglang napasigaw ang isang estudyante sa kanyang nakita habang si Professor Glory naman ay makikita sa kanyang mga mata na isang kasuklam-suklam na naman ang ginawa ng kultong grupo. At habang lumuluha ang tatlong DC officer, nakita nila ang ibang estudyante na nahuli at ngayon ay parang pulubi na nakagapos habang naglalakad papunta sa harapan nila. Mas lalong napadilat ang mata ni Curtis nang nakita si Ferret na bugbog sarado at sinisipa pa na pinapaluhod sa harapan nila. At si Lucas naman ay nakangiti lang naman habang hawak-hawak ang buhok at kinakaladkad si Tesha. Habang nasa gilid ng buyer, nagtataka si Elijah kung bakit nandito sa school si Tesha. Na makikitang galit na talaga itong si Elijah mga lods na napatanong kung bakit. Bakit si Tesha pa? Samantalang ang ibang student council na nasa gilid lang din ng buyer ay sobrang nag-aalala sa sitwasyon ngayon ni Tesha. Lumakad sa harapan ng leader at sinabing mukhang nakuha niya na ang atensyon ng lahat. Kaya mas mabuti pang magpakilala na muna siya. Lumiyab ang matinding apoy sa kinatatayuan ng leader at sinabing as I mentioned niya kanina, ang kanyang pangalan ay si Dravini at nandito siya ngayon para iligtas ang lahat. Na makikitang lumiyab ang buong katawan ni Dravini mga lods habang napa-aura farming sa lahat ng mga estudyante na nasa labas ng barrier. Umupo si Dravini at sinabing nanggaling siya sa napakalayong lugar. Isang lugar na napakalupit para sa mga mahihina. At napakindat nga siya sa mga professor at sinabing lahat kayo dito ay considered as elite ng Dikatin. Subalit sa lugar kung saan siya galing, kayo ay mga basura. Kaya naman, ihahanda niya ngayon ang sinumang karapat dapat at kapag ang kanyang Panginoon ang siyang magiging bagong pinuno ng kontinenteng ito, magkakaroon kayo ng pwesto para sa kanyang bagong kaharian. Napangisngis na lamang si Curtis habang pinipigilan ni Kathleen at Claire dahil ito ay isang insulto para sa kanya. Since siyang anak ng hari at tagapagmana ng Kingdom of Sapin. Tumayo ang leader at sinabing magbunye at maging excited ang lahat dahil magkakaroon sila ng new founding power na hindi pa nila kailanman na-i-imagine sa buong buhay nila. At tinuro na nga niya dito ang isa sa mga napili niyang karapat-dapat na tinatawag niyang si Lucia. At gusto niya itong pumunta sa harapan upang mag-reveal at ipakilala ang sarili. Nandura pa si Lucas na pumunta sa harap habang kinakaladkad si Tesha. Kung kaya't habang umingiti na inire-reveal ang sarili, sinabi niya na ang mga mighty DC officer at kahit ang genius na Princess Elf ay hindi man lang magkakaroon ng chance laban sa kanya.
Kaya hindi na talaga napigilan ni Elijah mga lods ang kanyang galit nang nakitang si Lucas pala may kagagawan kay Tesha, kung kaya't sumigaw nga siya at sinabing, "Lucas, you son of a bitch!" Pumutok sa galit si Elijah na pinukpok ang buyer, at dito'y napansin nga siya ni Lucas, kung kaya't mas lalong nang inis itong si Lucas mga lods at hinila pa ang buhok ni Tesha paitaas at inamoy niya pa ang liig nito na parang manyakis. Bumulusok ang galit ni Elijah mga lods na parang hindi niya na namamalayan ng itim na orang biglang lumabas sa kanyang katawan sa sobrang galit, bagay na napansin naman ng leader, habang ang isipan ni Elijah ay isang salita lang ang sinasabi, at yun nga ay ang pumatay. Umapaw ang napakatinding itim na aura sa katawan ni Elijah na kahit siya ay napatanong sa sarili kung ano ang nangyayari sa kanya, dahil kahit ang mga estudyante na nasa kanyang paligid ay naapektuhan na dahil nagsisilabasan lang naman sa ilalim ng lupa ang mga matatalas na metal na makikitang kahit ang mga professor ay nakikiusap na ihinto na dahil tinatamaan sila ng kapangyarihan ni Elijah. Lumiyab ang napakatinding kapangyarihan sa kamay ni Elijah na makikita natin dito mga lods na sobrang nag-iba si Elijah, naging pula ang kanyang mata at napakaseryoso ng mukha niya, at sinabi nga niya sa sarili na masakit. Natatakot siya at parang hindi niya ramdam ang kanyang sarili na siya si Elijah. Walang kahirap-hirap na binuksan ni Elijah ang buyer sa pamamagitan lang ng pag-wave ng kanyang aura, at habang naglalakad siya mga lods towards Lucas, patuloy na umaapaw ang itim na aura sa kanyang katawan na talagang napa-aura farming habang naglalakad. Kaya mga snarlers na sumalubong sa kanya ay walang kahirap-hirap lang namang tinapos gamit ang kanyang mga matutulis na metal galing sa ilalim ng lupa, na makikitang napa-open arms lang naman si Elijah mga lods habang naglalakad na nagsisilabasan ng mga matutulis na metal sa kanyang paligid. Napangiti lang naman si Elijah na may napaka-menacing na titig, at dito'y napatanong siya sa kanyang sarili kung sino nga ba talaga siya, habang nagpa-pop up pa rin sa kanyang isipan ng salitang pagpatay. Sumugod ang mga mage ng cultist group, ngunit pinigilan sila ng leader dahil napansin pala niyang parang bigla nang naghina si Elijah at unti-unti nang humupang itim na aura nito, kaya habang lumuluhan ng dugo si Elijah, sinabi niyang okay lang as long as mapapatay niya si Lucas. Sa huling pagkakataon, sabay unleash ng napakatalas na metal towards Lucas na bumaon din talaga sa katawan ni Lucas, ngunit tuluyan ng umabot sa limitasyon si Elijah at kunting-konti na lang mawawala na siya ng malay. Napa-almost si Elijah habang minamasdan si Lucas sa huling pagkakataon, kaya si Lucas ay napatingin na lamang, realizing na muntik na siya doon, habang ang leader ay kaagad sinalo ang katawan ni Elijah na wala ng malay. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa mga salitang paulit-ulit na itinanim sa isipan ni Claire bago pa man niya naunawaan ang mga kahulugan ng salitang ito. Ang mga salitang kababaang loob, dangal, katatagan at tapang, sila ang mga katangiang kailangan upang magkaroon ng pusong kasing talim ng espada. Ito ang paniniwala ng kanyang angkan, kaya buong puso siyang naniniwala at susundin ang doktrinang ito anumang pagsubok ang kakaharapin niya, kung kaya't sinabihan ni Claire ang kanyang sarili na napakamangmang pala niya. Gulat na gulat si Claire sa ginawa ni Elijah kanina, at hindi niya alam kung anong kakaibang ginawa ni Elijah para mabuksan ng buyer, ngunit ito ang chance nila para lumaban. Subalit napatanong si Claire sa kanyang sarili kung bakit hindi niya kayang maigalaw ang katawan niya. Sumigaw ang isang professor na tumabi kayong lahat. Kaya napatanong si Professor Glory kay Professor Grenier kung ito ba ay lalaban dahil hindi pa magaling ang sugat nito. Kaya sinabi niyang hindi niya dapat palalampasin ang pagkakataong ito since wasak na ang buyer. Kaya napatugon si Professor Glory na sasama din siya sa laban. Napatingin si Claire sa mga professor at napatanong sa sarili kung naiisip ba ng mga professor kung kaya ba talaga nilang talunin si Dravini. Bakit sila lulusob kung alam naman nilang mamamatay lang sila? Napaside eye si Claire at tumalikod sa mga professor at sinabihan niya pa itong mga tanga. Ngunit nandilat ang kanyang mga mata nang tinawag siya ni Curtis, at dito'y nagsama nga mga natirang student council at DC officer na makikita sa kanilang mga mata mga lods na gusto rin talaga nilang sumali sa laban. Hindi nakapagsalita si Claire at natahimik siya bigla, kung kaya't sinabi niyang, "Bakit naman ako ang tinatanong nyo?" Sagot ni Curtis na si Claire ang leader ng disciplinary committee at handa sila kung ano ang iuutos sa kanila ni Claire.
Na-shock si Claire at hindi siya nakapag-response sa sinabi ni Curtis. At sa isipan niya, bakit hindi na lang nila hayaan ng mga professor na lumaban? Natatakot siya. Bakit kailangan pa nilang itapon basta-basta ang buhay nila? Napalingon si Claire sa likod at dito'y nakita niya si Lucas at si Darvini na tinatangay si Elijah at nakita rin niya ang natustang katawan ni Theo pati ang ulo ni Dora Dria at ang mga professor na full of confidence na pumasok sa barrier at bigla nga napasiplat sa kanya si Professor Glory na walang kahit anong pagdadalawang isip at takot sa mukha na napasmile lang naman towards sa kanya. Biglang naalala ni Claire ang kanyang ama at ang mga salitang kababaan ng loob, dangal, katatagan at tapang ay biglang nag-sink in sa kanyang utak kung kaya't ang kanina na natatakot ay parang nag-iba ang mode ni Claire at napalitan ito ng napakatinding galit at full of confidence na lumaban at napasigaw na ang mga sugatang estudyante ay magpaiwan lang dito at yung iba ay lalaban para sa Cyrus na makikitang hindi lang ang kapangyarihan ni Claire ang nag-aalab kundi pati ang kanyang puso. Samantalang sinabihan ni Dravini si Lucas na may tsansang magbabago ang kanilang plano. Siya muna ang unang papasok pa uwi sa hideout nila at inaasahan niyang susunod si Lucas papasok sa gate matapos nitong asikasuhin ang mga tangang pumasok sa barrier at madispose ang lahat ng basura na nandito. Biglang hinawakan ni Lucas ang balikat ni Dravini at sinabing, bakit mo naman isasama ang insektong yan? Kung kaya't bigla na lamang nagulat si Lucas dahil parang binagsakan lang naman siya ng gravity at sinabi nga dito ni Dravini, kini-question mo ba ang Panginoon mo? Isa ka lang kasangkapan. Na makikita natin dito mga lods na nagkaroon ng itim na aura itong si Dravini at hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakapansin nito na parang may kakayahan ata siya na kopyahin ang ability ng iba dahil kakatalo lang ni Dravini kay Theo at ngayon nakaramdam ng parang gravity power itong si Lucas towards Dravini at ngayon makikita natin sa kanyang katawan ng itim na aura na kagaya kay Elijah. Lumapit ang isang mage kay Dravini at sinabi na handa na ang gate kung kaya't sinabihan niya si Lucas na huwag mo akong biguin Lukia habang si Lucas ay nanginginig na tumayo. Mabilis na sumalakay ang mga professor at sumigaw nga itong si Professor Grainer na pigilang makatakas si Dravini kung kaya't kaagad siyang nag-unleash ng Earth Magic spell towards Dravini ngunit easy lang itong pinigilan ni Lucas. Nawika pa niyang nakakabwisit talaga ang mga insektong ito kung saan nagpalabas nga ng massive na kapangyarihan itong si Lucas mga lods na talagang lumiyab ang kanyang buong katawan at napasabing papatayin ko silang lahat. Nagpaulan si Lucas ng napakaraming apoy na nagmimistulang mga ibon na umatake sa mga professor habang si Professor Glory naman ay kinalaban ng isang higanting magic beast at walang kahirap-hirap na pinugutan niya ito ng ulo. Samantalang ang mga kalabang mage ay umatake na rin para suportahan si Lukia at papatayin daw nila ang lahat dito. Napamura si Professor Glory nang nakita ang mga kalabang papunta sa kanya dahil hindi niya kayang haraping mag-isa sa daming mga kalabang sumalubong sa kanya. Ngunit bigla na lamang may nagsisiliparang atake na rektang tumama sa mga kultong mage na parang umulan lang naman ng iba't ibang elemental attribute at dito'y napansin ni Professor Glory ang mga estudyante na lumusob sa pamumuno ni Claire at Curtis. Napasigaw pang sinabi ni Claire na i-secure ang lahat ng hostages at tulungan ng mga professor. Napasigaw si Professor Glory kung ano ang ginagawa ng kanyang mga estudyante at sinabi nga niyang umalis kayo dito, sobrang mapanganib dito. Nasagot naman ni Claire habang kinakalaban ng Snarlers, nalaban din namin to Professor Glory. At dito single-handed nga na tinalo ni Claire ang Snarlers na makikitang umapaw na nagliliyab ang apoy sa buong katawan ni Claire at napasabing ito ang itinuro ninyo sa amin, hindi ba? Kaya nagulat si Professor Glory sa pag-evolve ng maturity ni Claire lalo sa kapangyarihan nito. Kung kaya't sinabi na lamang niyang basta mag-ingat kayo. Napatitig si Claire sa isang cult member na kalmadong naglalakad papasok sa loob para tumakas at sumunod sa leader doon sa gate. Kung kaya't napangitngit sa galit si Claire mga lods na napasabing, sino ka? At paano mo to nagawa sa amin? Kai! Sumigaw si Claire na parang wala nang buka sa sobrang lakas ng nakita si Kai. Kung kaya't kaagad naghanda ang mga kalabang mage na atakihin si Claire at pigilan makalapit kay Kai sa pamamagitan ng mga matatalas na batong sumalubong sa kanya. Ngunit sobrang bilis ni Claire mga lods na parang the flash lang naman na iniiwasan ng mga atake kahit sandamakmak at sumalubong sa kanya.
Nag-unleash ng atake ang isang mage cult member gamit ang water magic spell nang nakalusot si Claire sa una nilang atake. Ngunit mabilis na nakatalon si Claire sa itaas at nagpaulan ng mga magic fireball sa itaas. Itinaas ni Kai ang kanyang kamay at gamit ang kanyang metal wire ability, pinigilan niya at itinali sa itaas si Claire na makikitang mabilis itong pumulupot sa buong katawan at sa mga matutulis na batong nakapaligid kay Claire. Hindi nakagalaw si Claire sa ginawa ni Kai, kaya galit na napasigaw si Claire na paano mo to nagawa sa amin kay Theo at Dora Dria. Ngunit sa hindi inaasahan, bigla na lamang napatigil sa pagsasalita si Claire at unti-unti niyang nabitawan ang kanyang sandata habang nire-release na rin ni Kai ang kanyang metal wire abilities sa katawan ni Claire. Nakita ni Claire na papaalis na si Kai, kaya sinabi niyang hindi pwedeng hayaan nilang aalis lang si Kai. Ngunit nakita nga niya na parang nag-aalala sa kanya si Curtis at Kathleen, kaya napatanong siya sa sarili kung bakit sila pupunta sa kinaroroonan niya. Dapat hahabulin nila si Kai. Sumigaw si Claire na dapat habulin nila si Kai, ngunit biglang tumagas ang dugo sa bibig niya at dito niya na-realize na parang may kakaibang nangyayari sa kanya. Kaya nang napatingin siya sa ibaba, gulat na gulat siya sa kanyang nakita dahil may tumagos na pala sa dibdib niya. Nanginginig na napatanong si Claire sa kanyang sarili kung bakit ito nandito. Habang sina Curtis at Kathleen ay napasigaw na humihingi ng tulong na makikita mo talaga sa dalawa mga lods na sobra silang nashock sa nangyari kay Claire. At bigla na lamang may magic beast na sumigaw na naparoar ng sobrang lakas kaya napatingin ng lahat sa likod at gulat na gulat nga sila sa kanilang nakita. Na kahit si Professor Glory na puno ng pasa ang katawan ay napansin rin ng napakalakas na sigaw na yon. Habang si Lucas naman ay hawak niya na sa liig si Professor Grainer, kung kaya't napatingin nga siya sa gilid kung sino kaya ang dumating at bigla na lamang napadilat ang mga mata ni Lucas mga lods sa kanyang nakita. Dahil kahit ang mga estudyante na sugatan na nasa tabi lang ay talagang napatitig ang lahat sa kung sino man yan ang dumating. Habang si Claire naman ay napangiti na lamang na lumuluhang napatingin na parang nalagyan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Ipinakita ang isang taong naglalakad na nag-step forward habang umaapaw ang napakatinding mana. At heto na nga mga lods, ipinakita ang nandudum na mga mata ni Arthur na parang ipinakita niya ang napakatinding kapahamakan na kanyang dala dahil nasa likod lang naman si Selvi. And for the first time mga lods, inireveal ni Selvi ang kanyang true form sa napakaraming tao na makikitang galit na rin ito sa mga nakikita niyang karumal-dumal na kaganapan since konektado ang emosyon ni Arthur at Selvi. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!